Sa hirap na ito sa bigas dahil may anak itong may pagmamay-ari ng bigasan sa bayan. Kahit 65 years old na ang matanda, malakas pa ang pangangatawan nito. Kahit siya, inakala niya rin nasa 40 hanggang 50 lang ang edad nito. Hindi kasi ito gaya ng ibang matanda na parang ang dami-dami ng sakit. Si Mang Gardo, malusog ang pangangatawan. Hindi naman sila close na matanda. Paminsan-minsan lang silang nag-uusap noon kapag nagkakasalubong sa daan. Ano mo nalaman? My God! Halata naman, no? Base sa peslak mo, malungkot ka. Kaya lang naman sad ang person dahil walang pepay. Hindi naman pera ang dahilan kung bakit ako malungkot. At kung ano man yon, hindi mo na yung kailangan pang malaman. Tutulungan kita magkatrabaho. Teka, sino ka ba? Si Tinay nga. Hindi ka nagpipay attention, ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, sino ka ba at bakit mo ko tutulungan? Well... At isang telephone number. Kaya naman dinayal niya ang telephone number na naroroon. Mga ilang sandali lang ay sinagot na agad ng binabae ang tawag niya. Hello? Ito ba si Tinay? Hello. This is Tinay. Sinachite. Si Ramil ito. Yung nakabanggaan mo na inalok mo ng trabaho? Oh, what now? Gogora ka na ba? Magkita tayo mamayang gabi. Kailangan ko na ng trabaho eh. Okay. Where naman? Sa tapat ng simbahan. Bongga! Saksi ang mga banal sa pagkikita ng mga hangal. O sige na. Pababa ko na to. Nakitawag lang ako eh. Magsasalita pa sana si Tinay pero tinigil na ni Ramil ang tawag. Masama na kasi ang tingin sa kanya ni Aling Marieta. Kulang na lang ay sakman. Kulay puti ang lahat ng suot na matandang yon. Sa itsura pa lang nito, halata na agad na mayaman ito. Cook na nga ako. Kailangan ko pa maglakad. Diyos ko naman oh. Wala na ba talaga? Sa gubat na tayo kumain. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Dahil sa lumalalang sitwasyon, mas kinakailangan na ni Ramil na matuto. Pumunta sila sa kagubatan, kung saan nagsasanay si Mang Gardo nung siya pa ang tagapagligtas noon. Doon din ito dinala ang binata. Unang tinuro ni Mang Gardo kay Ramil ang mga kahinaan at kalakasan ng mga aswang. Anong susunod nating kilos? Naintindihan ko po, Mang Prado. Pero ano pong gagawin natin kay Buen Camino? Mamayang gabi na natin siya pakakawalan. Hindi po ba parang kinukontra niyo yung sinasabi niyo nung una? Papatigilin natin sa paggala mga tauhan natin, tapos mag-aasik naman ng gulo si Buen Camino. Budong naman. Hanggang ngayon ba'y hindi mo pa rin kabisadong takbo ng utak ko? Tingin mo ba may isip ko yun kung alam kong magkakaproblema tayo? Ay, pasensya na po. Nalito lang po ako. Mas mahalaga pa rin ang mga tao natin, Budong. Sila, kontrolado natin. Itong si Buen Camino, hindi. Isa lang naman siyang halimaw sa gubat na ineksperimentuhan natin. Wala siyang kakayahang makaintindi sa utos ko. Kapag pinakawalan natin siya mamaya, kapag malalim na ang gabi, iisipin ng mga kalaban natin na si Buen Camino na ang pinakamalakas na aswang. Itutuon nila ang atensyon nila kay Buen Camino. Habang tayo naman, sa kabilang baryo tayo kukuha ng mga makakain natin para bukas. Hoy! Ako hanapin nyo! Napatingin kay Ramil ang mga aswang na nasa bakuran. Duguan ang mga bibig nun. Meron pang isa na may hawak pang braso ng tao. Sa puntong ito, wala na sa kalooban ni Ramil ang kabahan. Ang tanging tumatakbo na lamang sa utak niya ay mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Ako harapin nyo mga salot! Wow! Piling bida to sa pelikula oh. Tumakbo ang binatang si Ramil. Nilundag niya pa ang bakilalang kanang kamay ni Mang Prado. Hanapin mo na muna yung isang yon. Kami na ni Raymar ang bahala sa iba. Anong kami? Ikaw lang, uy. Halika na. Duduwag-duwag ka pa eh. Hinila na ni Mang Gardo ang binatang si Raymar. Samantala, itinoon na rin ni Ramil ang kanyang atensyon sa harapan niya.
Nararamdaman niyang hindi na pangkaraniwan si Budong sa mga sandaling ito. Nakikita niya sa mata ng lalaki ang namumuong galit. Mas matalino ang boss ko kaysa sa boss mo. Marami tuloy na matay na tao dahil sa kapabayaan nyo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kahit may mutya ka, hindi ka mananalo sa puwersa ng mga aswang. Kahit na naisan nyo kami, hindi mo pwedeng itanggi na nasira ang una nyong plano. Wala nang tinuturing yung malakas na aswang. Malakas na aswang? Tingin mo talaga mas malakas pa ang lalaking yun kaysa sa akin? Hindi kasi kita nararamdaman ng una eh. Partida, kamaula ang ginamit ko sa'yo. Doon pa lang nanggagaling ang lakas ng loob mo. Huwag kang masyadong maging masaya dahil hindi pa ako seryoso nang magkalaban tayo kanina. Tama na ang daldal. Simulan na natin to. Bago natin to simulan, gusto muna kitang tanungin. Bilisan mo para matapos na natin to, no? Handa ka na bang mawala ang minamahal mo sa buhay? Mamili ka, ang lola mo o ang kuya mo? Sa puntong ito ay nakaramdam na rin ng inis si Ramil. Masumigpit ang pagkakahawak niya sa hawak na espada. Napapalunok ng laway dahil kahit buo naman ang loob niya, hindi niya magawang maging kampante. Aminado siya na ramdam niya ang pagiging delikado ng kanyang kaharap. Wala akong pipilin sa kanila dahil hindi naman sila mapapahamak. Kaya umanda ka! Lumapit na ang binatang si Ramil. Sa unang atake niya ay nakailag lang si Budong. Umakyat ito sa itaas ng bubong at saka nagsimulang magbago ng anyo. Bago ka umatake, ako naman ang may tanong. Bilisan mo, dahil sa bigla ko mapaslang ka. Anong nangyari kay Lolo Prado? Bakit buhay pa siya hanggang ngayon? Lolo mo siya? Pinsan siya ng lola ko. Kaya malamang, lolo ko siya. Mas pangit ka kaysa sa kanya, kaya nakapagtataka. Pero bilang pagiging patas, sasagutin ko tanong mo. Noong may sakit si Mang Prado, lumapit siya sa isang albularyo na may kakayang gawing aswang ang mga isang normal na tao. Dahil doon, umaba ang buhay niya. Nang maging aswang siya, lahat kaming tauhan niya nagpakaaswang na rin. Ganun din ang kamag-anak niya. Kaya hindi ako naniniwalang kamag-anak niya dahil lahat ng mga kamag-anak ni boss ay aswang na. Lumundag si Budong patungo sa kinatatayuan niya. Pinagkakakalmot siya nito. Pero sinasalag-salag niya lang yun ng kanyang espada. Kapansin-pansin na mas agresibo si Budong ngayon kumpara sa una nilang paghaharap kanina. Kaya naman mas naging maingat ang binata. Sa tuwing lalapit sa kanya si Budong, lagi niyang binabantayan ng mata. Dahil kung saan ito mapapatingin, alam niyang doon din siya nito dadalhin. O ano? Iilag ka lang ba habang buhay? Umalag ka! Eto pa! Hiya! Nakakuha ng pagkakataon si Ramil para makadistansya. Nakakaroon na siya ng kaunting pagkabahala. Iniisip niya kung papaano niya haharapin si Mang Prado. Kung sa kanang kamay pa lang nito ay hirap na siya. Inaamin ko kakaiba ka. Hindi ka kagaya kanina. Pero, pasensya ka na ha. Pero hindi pa rin ako seryoso sa lagay na to Ha? Nagagawa mo pa talagang magyabang ng ganyan ha? Buisit! Nagulat na lamang si Budong nang daplisan siya ng espada na ipinukol sa kanya ni Ramil. Agad na sumunod si Ramil at saka pinagsusuntok si Budong. Nang makakuha ulit ng tamang pagkakataon, dinampot ni Ramil ang espada. Tinaga niya si Budong. Tinamaan naman ito sa tagiliran. Oh, anong problema? Bakit ka tumigil? Tumalon papuntang bubungan ang lalaki. Hingal na hingal si Budong habang tumatagas ang dugo mula sa tagiliran nito. Hindi ako pwedeng matalo ng kagaya mo lang. Ihanda mo ang sarili mo dahil ilalabas ko ng tunay na ako. Ipakita mo na kasi sa akin ang totoong lakas mo. Habang nakatungtong sa bubungan ng aswang na si Budong, bigla na lamang itong tinubuan ng malapad na pakpak. Humaba rin ang buhok nito at naging kulay itim ang kulay ng buong katawan. Palagay ni Ramil, halo-halong uri ng aswang ang nakikita niya. Kubot, gabunan at tiktik. Naramdaman na lamang ni Ramil ang biglang pamamawis ng kanyang palad. Unang beses niya lamang ito naramdaman sa sarili niya. Nakabahan ba ako? Natatakot ba ako?
Hindi pwede. Lumipad pa itaas si Budong. Bumelo ito ng malayo. Sinuong nito si Ramil. Kahit nagawang salagi ng binatang atake ni Budong, ay tumilapon pa rin ito. Mas lumakas si Budong. At kung hindi rin niya masasabayan ng lakas nito, isa lang ang maaring mangyari sa kanya. Mamamatay siya. Buisit, kainis. Bumangon agad si Ramil. Sa pagkakataong ito, wala na sa paningin niya si Budong. Hindi pa rin niya yun nararamdaman. Sinuyod niya pa ng tingin ng buong paligid. Nang lumingon siya sa likuran, huli na dahil naroon si Budong. Nagawa siya nitong kalmutin ng mahaba sa likuran. Tagas agad ang dugo niya. Dahil dito, ay nakaramdam siya na parang biglang namanhid ang likod niya. Walang hapdi, pero ang epekto nito sa kanya, tila bumigat naman ang pakiramdam niya. Anong nangyari sa akin? Dahil gusto mong malaman, ipapaliwanag ko sa iyo. Isa ako sa matagumpay na subject ng mga experiment ni Boss. Kumbaga sa aso, at kung may utak ka, ang katawagan nila sa ganito ay hybrid. At ang mga kalmot ko, hindi man nakakalason pero unti-unti nitong bubulukin ang magiging sugat na magagawa nito. Hindi mo mararamdaman ng hapdi o kirot, pero magugulat ka na lang na nabubulok na ang buo mong katawan. Kainis, hindi ako makagalaw. Ang bigat ng pakiramdam ko. Normal lang yan. Ang hindi normal ay mamamatay ka ng walang kalaban-laban. Lumapit na si Budong kay Ramil. Dinampot ni Budong ang espada ni Ramil na nasa sahig. Nasa aktong itatarak na ni Budong ang espada nito, pero biglang nakailag si Ramil. Sa halip, nakagawa pa ng isang malakas na suntok ang binata. Tinamaan niya si Budong sa tagiliran. Dahilan para mamilipit ito sa sakit at mabitawan ang espada. Papanong? Ang sakit! Akala mo ba tatablan ako ng mga pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na yata na meron akong mutya. Kahit ayaw mong malaman, ako naman na magpapaliwanag sa'yo. May kakayanang mutya ng gitumbok na kontrahin ng kung anumang impeksyon ng katawan. Ang sinasabi mo kanina ay isang uri lang ng pagkabulok na nagmumula sa impeksyon sa sugat. Patay na siguro ko kung nilagyan mo ng lason. Ang kaso wala eh. Tapos sinabi mo pa. Ngayon, mukhang mauna ka na sa impyerno. Magkakapi na kayo ni Satanas. Dinampot ulit ni Ramil ang espada at malakas na hinagupit ang liig ng lalaking aswang. Gumulong ang ulo nito sa lupa at tuluyan ng namatay. Napabuntong hininga na lamang si Ramil. Pagkatapos niya roon, ay pinuntahan niya si Manggardo at Raymar. Nasa mga sandaling ito ay may mga sugat na rin sa katawan. Ayos lang kayo? Tanga ka ba? Nakita mo ng sugatan eh. Magtatanong ka pa ng ganyan. Ikaw, ayos ka lang ba? Wisit. Oo, ayos lang naman ako. Napatay ko na si Budong. Mabuti naman kung ganon. Mangilan-ngilan na lang naman ang natitirang mga aswang eh. Kayang-kaya na natin ito. Hindi. Dito na lang kayo. Magpahinga kayo at ako nang bahala sa kanila. Hindi na hinintay ni Ramil ang makakontra ang dalawa. Dali-dali na siyang umalis at tinungo ang natitirang aswang sa baryo. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ang labanan. Sa kahit saang parte ng baryo ay mapapansin ang mga bakas ng dugo. Sa lapag, sa dingding at pati na rin sa loob ng mga bahay. 2 pamilya ang napatay ng mga aswang na sa kung pagsasamahin, nasa 15 katao ang mga yon. Habang hindi naman bababa sa 20 katao ang mga sugatan. Tila nagsilbing malaking pagmumulat sa kanila ang nangyaring yon. Nasa loob ng mahabang panahon, ang mga nilalang ng kadiliman ay muli na namang nagbabalik. Agad namang kumilos ang pamunuan ng kanilang baryo. Ang mga sugatan ay dinala agad sa health center para kahit papaano ay magamot kaagad. Habang nag-iiyakan pa rin ang mga tao sa kanilang baryo, tahimik lang na nasa bakuran ng 3. Tulala, hindi mapalagay ang utak nila. Nangihinayang din sila sa dami ng buhay na nawala. Kasalanan ko kung bakit maraming buhay ang nawala eh. Kung naisip ko sana na ito ang gagawin nila, hindi na sana tayo pumunta pa sa kabilang baryo.
Nag-iisip ka ba talaga? Kung hindi tayo nagpunta sa kabila, yun naman ang aatakihin. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, aatake pa rin sila. Kaya walang may kasalanan dito, no? Marinig ko lang talaga na sinisisi tayo ng mga tao. Babasagin ko mga mukha nila eh. Tama ang kuya mo. Walang may kasalanan nito. Ginawa naman natin ang makakaya natin. Napatay rin naman natin ang kanang kamay ng pinuno ng mga aswang. Good job pa rin yon. Yun nga lang, hindi talaga natin maiwasang may buhay na mawala. Pero Raymar, binabati kita. Nagkakaroon na ng kwenta ang pinagsasasabi mo. Hindi ko kailangan ng papuri mo, no? Ang hapdi nitong gamot na pinaslak mo sa sugat ko. Ano ba to? Isin mo lang, ganyan talagang una, masakit. Manggardo, ligtas lang ba talaga si Lola? Oo, dinala siya ni Tinay sa mga anak ko sa bayan. Sigurado naman akong walang mangyayaring masama sa kanila roon. Kasama rin naman niya si Tinay eh. Yung tikbalang na yon, kung kailan kailangan, saka naman wala. Pero goods na rin. Kasama naman niya si Lola eh. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Ramil. Kung tutuusin, ay dapat masaya siya. Dapat proud siya sa kanyang sarili. Pero dahil sa mga kawawang biktima, parang hindi niya magawang magdiwang. Kaya naman, nilapitan na rin ito ni Manggardo nang mapansing lugmok na lugmok pa rin siya. Ramil, kung iniisip mo pa rin ang mga nasawi, naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Gusto ko pong malaman nyo na ako po ang dating tagapangalaga ng mutya ng gintong buhok. Ibig sabihin, ako po ang dating lumalaban sa mga aswang. Kaya sana mga kapatid, gusto ko makinig kayo sa akin. Maraming buhay ang nawala kaya ayaw kong masundan pa ito. Sa mga susunod na araw, inaanyayahan ko ang bawat kalalakihan sa kada pamilya na sumama kayo sa amin na puksain ang mga aswang na iyan. Handa ko kayong turuan kung paano lumaban at kung paano humawak ng sandata. Kung maaari ay itaas nyo lang ang kamay ng gustong sumama. Nakatingin lang ang mga tao sa kanila. Nababahala. Takot na takot. Kaya wala ni isa sa mga yon ang nagtaas ng kamay. Mga duwag. At ang tanging iniisip lamang ay iligtas ang kanilang mga sarili. Mukhang wala namang may bayag dito eh. Pero kapag chismisan, ang gagaling. Kapag kapwa kabaryo ang kasuntukan, ang tatapang. Ngayong kailangan natin magkaisa para malabanan ng mga aswang. Mga wala na kayong bayag. Mga wala pala kayong silbi. Nagbulong-bulungan na ang mga tao sa sinabing yun ni Raymar. Pero tumigil din naman kagad ito nang si Ramil na ang magsalita. Makinig kayo lahat. Kung ayaw nyo makisa sa amin, kung natatakot kayong mamatay, ang pinakamaganda nyo lang na gawin eh, lisanin ang baryong to. Huwag na natin hintayin pa na bumalik ang mga aswang. Dahil kapag nangyari yon, hindi namin kayo lahat maililigtas. Kahit na anong gawin nilang pangungumbinsi ay walang nakikinig. Lutang ang utak ng mga tao dahil sa nangyari. Masyado pang okupado ng takot ang isip nila. Kaya naman, wala na ring nagawa si Ramil. Hinayaan na lamang nilang magsialisa ng mga residente. Kaya hindi umuunlad ng Pilipinas eh. Kasi matatapang lang kapag kapwa Pilipino kalaban. Pilipino rin naman ang mga aswang ah. Ano akala mo? Napapiling na lamang si Ramil. Naglakad na lang din siya paalis. Sa mga sandaling ito, pumunta na muna si Ramil sa bahay nila. Nanibago siya kasi hindi niya nakita roon ng kanyang lola. Sigurado ka bang ayos lang si Lola doon sa baklang yon? Wala akong tiwala sa tigbalang na yun eh. Sabi ni Raymar nang makaupo na ito sa gilid ng pinto. Si Ramil naman ay nasa tapat ng salangan. Kuya, huwag ka nang sumama sa susunod na laban. Pa rin ako sa'yo. Huwag kang umasa na magbabati tayo ha. Gusto lang kitang tulungan dahil kay Lola. Yun lang yun. Oo na, sumama ka na. Wisit ka. Sinapak mo pa ako eh. Eh dapat lang yun sa'yo. Nawawala ka sa wisyo eh. Tandaan mo Ramil ha, ikaw ang pinakamalakas sa lahat ng tao rito. Kapag ikaw pinanghinaan,
Lahat kami manghihina rin. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Ramil. Napagtanto niya na may punto naman talaga ang kanyang kuya. Nang matapos na ang pag-uusap na yon, nagpahinga na muna sila sa loob at dakong 4:00 na ng hapon sila nakabangon dahil sa sobrang pagod ng katawan. Paglabas nila, isang matandang lalaki agad ang bumungad sa bakuran. Nakasuot ito ng kulay puti lahat. Merong tungkod at may mga kasamang kalalakihan na nakakulay itim. Espada, dali, alis na. Shoo! Tumakbo ng mabilis si Ramil. Nagulat pa nga siya nang mapansing 1 minuto lang niyang tinakang daan palabas. Sa sandaling ito pa lang, ramdam na kagad ni Ramil ang malaking pagbabago sa sarili niya. Aba, totoo nga. Sabik na tinahak ng binata ang kagubatan. Malayo pa lang siya, naririnig na niya ang mga ingay na nagmumula sa baryo. Mga ingay ng mga taong nag-iiyakan, nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Walang takot na dumaloy sa sistema ng binata. Ang tanging nasa isip niya, paslangin ng mga aswang at iligtas sa mga tao mula sa kasamaan. Nang makarating na siya sa baryo, inabutan niya ang ilang kabahayan na wala ng katao-tao. May mga nakita pa siya sa mga silong na nagtatagong residente. Nanginginig sa takot. At ang paglitaw niya sa mga pagkakataong ito ay tila naging pag-asa para sa lahat. Visit ka? Bakit ngayon ka lang? Gaano ba kayo katagal nag-anuhan? Sabi ni Raymar na lumitaw na mula sa likuran ng isang bahay. Wala pa naman itong gaanong galos. Pero halatang pagod na rin dahil sa pakikipaglaban. Si Manggardo. Hindi ko alam. Naghiwalay kami kanina nang biglang lumitaw tong mga aswang na to. Kuya, tulungan mo yung mga nasa silong. Ilayo mo sila rito. Bumalik ka kapag ligtas na sila, ha? O ano, ayos ka lang ba? Oo, ayos na ako. O sige. Kuya, O bakit? magaling ka rin. Lihim na natuwa si Raymar sa narinig nito. At dahil sa sinabi ni Ramil ay mas lalong ginanahan si Raymar sa misyon na yon. Pinuntahan na rin ni Ramil ang mga aswang sa baryo. Inisa-isa niya ang mga kalaban nila. Dahil sa sunod-sunod niyang pagpaslang, napukaw na rin niya sa wakas ang atensyon ng mga mas malalakas na aswang. Puro gabunan ng mga lumapit sa kanya. Ang mga aswang na pinaniniwalaan na isa sa mga malalakas na uri. Sige, lumapit kayo. Lapit! Sabay-sabay na umangil ang mga gabunan at dinumog siya ng mga ito. Pero wala pa siyang ginagawa ay nagtalsika na ang mga yon. Para bang sa sobrang lakas ng presensya niya, hindi magawang makalapit ang mga kalaban niya. Napapatingin na lang siya sa palad niya, namamangha at nawiwindang. Mabilis na pinagpapapaslang ni Ramil ang mga nilalang ngayon. Dahil doon, nagawa na niyang mapalabas ang mga nagtatagong tao sa mga silong nila. Dumiretso lang kayo sa daan na yan. May naghihintay sa inyo ron. Sige na, sumunod kayo sa kanya. Nang muling umarap ang binatang si Ramil, nakita na niya kagad si Mamprado. Kalmado lang na naglalakad gamit ang tungkod nito. Tumatawa-tawa lang na parabang sanay na ang matanda sa patayan. Kagaya ng inaasahan ko, malabo kang makisapi sa akin. Kaya naman, ginawa ko na ang plano ko. Ang bihagi ng lola mo. May mga lumabas na aswang sa gilid. Bihag ng mga yun ng 2 matanda, si Manggardo at ang kanyang lola Menchi. Ngayon, mamili ka sa kanilang 2. Sino ang gusto mong mabuhay? Ang lola mo o ang master mong si Gardo? Wala akong pipiliin sa kanila. Ha? Anong pinagsasabi mo? Eh di gusto mo silang mamatay? Apo, wag kang makikinig sa kanya. Matanda na ako. Tapos na ang mission ko sa mundo. Kaya gawin mo lang ang gusto mong gawin. Tama ang lola mo. Ang malaga, ang kaligtasan ng mas maraming tao. Ramil, naniniwala kami sa iyo. Hindi na po natin kailangan mamili. Ako magtatakda ngayong gabi kung sinong mamamatay. Walang iba yung kundi ikaw, Prado. Nagulat na lamang si Mang Prado nang biglang dumampot ng mga bato si Ramil at pinukol yon sa mga aswang na may dala-dala sa 2 matanda. Tinamaan niya ang mga yon sa muka, kaya nabitiwan nito ang mga bihag nila.
Agad namang lumapit doon si Ramil at hinagupit ng espada ang mga yon. Sa isang iglap lang, napatay agad niya ang mga tauhan ni Mang Prado. Gulat na gulat ang matandang aswang. Nanlalaki ang mga mata. Pero kalaunan lang din ay unti-unting umarko ang ngiti sa mukha nito. Yan! Yan ang gusto ko! Mapapalaban ako ng gusto. Manggardo, ikaw nang bahala kay Lola ha. Ako nang bahala sa isang ito. Mag-iingat ka, Apo. Galingan mo, ha? Hindi nagtagal ay nag-iba na rin ang itsura ni Mang Prado. Medyo tumangkad ito ng kaunti at nawala na rin ang pagiging kuba nito. Lumaki ang mga muscle. Tumulis ang ilong at ang tenga. At ang mga mata naman ay bumilog na parang kasing laki na rin ng dalandan. Halimaw na halimaw ang itsura ni Mang Prado. Pero ang mas kinabigla ni Ramil, gaya niya ay may gamit din itong espada. Ang tungkod pala na daladala lagi ni Mang Prado ay isa palang espada kapag inalis ang kahoy. Ganyan ang nangyayari sa muka dahil sa mga eksperimentong pinagagawa mo. Mas pangit ka pa sa puwet na may pigsa eh. Ayoko ng madaldal. Hindi na namalayan ni Ramil na nasa gilid na pala niya si Mang Prado. Naramdaman na lang niya ang paghiwa nito sa braso niya. Pero buti na lang ay nadaplisan lang siya nito. Dahil sa ginawa ni Mang Prado, tansyado na kagad ni Ramil na hindi magiging madali para sa kanya ang laban. Muling umatake si Mang Prado. Sa bawat hiwa na matatamo ni Ramil, pasakit ng pasakit at pakirot ng pakirot. Hindi niya magawang salagin. Mas mabilis pa ito kaysa sa kanya. Wala siyang oras para tiyempoan ang bawat galaw nito. Ipaparamdam ko muna sa iyo ang impyerno bago kita tuluyang paslangin. Dumistansya si Ramil. Marami na siyang tinamong sugat. Kahit na mas lumakas na siya at mas bumilis, tila nasapawan naman yun ng kalaban niya. Naisip niya na kapag nagpatuloy na gano'n ang sitwasyon, hindi na niya kakayanin pang manalo. Kaya naman, sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Gumawa siya ng matinding konsentrasyon. Ang kaso nga lang, bago matapos ang ginagawa niya ay nakalapit na sa kanya si Mang Prado. Sinuntok na siya nito sa muka. Sinundan pa siya ng marami sa sikmura. Nabitiwan na rin niya ang hawak na espada dahil sa labis na kirot. Sumuko na rin siya ng dugo. Hindi niya maintindihan ng mga sandaling yon. Malakas na siya kumpara nung una pero hindi niya man lang nagawang dampian ang kalaban niya. Na kung tutuusin, mas lamang siya dahil mas bata siya roon. Mas matalino, mas madiskarte. Luod na ang isang tuhod ng binata. Nanginginig na rin ang kamay niya nang muli niyang kunin ang espada. Hindi mo na ako kakayanin, iho. Ito na ang katapusan mo. Hindi tumugon si Ramil. Nakatusok lang ang espada niya sa lupa habang nakayuko siya. Inambana ni Mang Prado ang espada rin ito para sana tapusin na ang laban. Pero nagulat ito nang muling magsalita si Ramil. Alam ko na. Ha? Anong sinasabi mo? Alam ko na kung anong kapangyarihan ang binigay sa akin ng batala. Biglang nagangat ng tingin si Ramil at tinutok ang espada sa kalangitan. Ako ang sugod ng liwanag. Kalangitan, ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihan ng kabutihan. Lalapit pa sana si Mang Prado pero bigla na lamang nagliwanag ang espadang hawak ni Ramil. Sobrang nakakasilaw. Naging kulay puti na ang buong paligid. Lahat ng aswang ay biglang natahimik. At sa pagkawala ng liwanag, nakita niya na lang si Mang Prado na nakadapa na. Hingal na hingal. Parang tuyong-tuyo na ang buo nitong katawan. Lahat ng kasamaan na mararamdaman ng liwanag ay maubusan ng lakas. Kaya ngayon, dito na magtatapos ang kasamaan mo, Lolo Prado. Naging anyong tao na si Mang Prado. Buhay pa ito at sinusubukan pang makatayo. Kahit na lambot na ang mga tuhod. Wag. Pakiusap. Wag mo akong patayin. Ang sabi sa akin ni Manggardo, kailangan kong pumaslang kung ang kapalit naman ito ay kapayapaan at kabutihan. Kaya, magpaalam ka na sa mundong ito. Wag! Biglang tinarak ni Ramil ang espada sa mismong dibdib na matandang aswang. At sa puntong ito, tuluyan na nga nilang nakamit ang kapayapaan.
Namatay ang mga aswang ng dahil sa liwanag na nagmumula sa espada. Tuwang-tuwa naman ang matandang si Aling Menchi nang makaligtas ang kanyang 2 apo. Mabuti naman at ligtas kayong 2. Halos mamatay ako sa pag-aalala sa inyo, Diyos ko. Tapos na po ang laban. Huwag na po kayo mag-alala, Lola. Mang Gardo, maraming salamat sa lahat ng tulong po ninyo. Hindi natin ito may papanalo kung wala ang gabay nyo ni Tinay. Maraming salamat din, Kuya Raymar, ha? Kahit na madalas tayo magtalo, hindi ka pa rin nawala sa tabi ko. Kahit na hindi mo sabihin, alam ko naman na nag-aalala ka rin sa akin eh. Ngayong wala na mga aswang, gusto ko magsimula tayo ulit, Kuya. Inabot ni Ramil ang kanyang kamay kay Raymar. Nakangiti rin naman si Raymar na makipagkamay ito sa kapatid. Pwede naman eh. Pero kapag kumulit ka ulit ibabalibag kita. Ikaw talaga, Raymar. Kukurting kita dyan sa singit eh. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Sa pagkamit nila ng kapayapaan, naibalik na rin nila sa dating sigla ang baryo. Mula noon, wala nang namataan pang aswang sa kanila. Ibinalik na rin ni Ramil ang mutya ng gintong buhok kay Tinay. Isang biyaya naman ang ginanti nito kay Ramil. Sa mga sumunod na taon kasi, mas naging masagana ang kanilang buhay. Lumusog si Aling Menchi at nagkaroon naman ng maayos at matinong trabaho ang magkapatid. Wala nang mahihilang pa si Ramil sa buhay niya ngayon. Para sa kanya, masaya na siyang makita na masigla ang kanyang lola at nasa maayos ring landas ang kanyang kuya. Higit sa lahat, ang makitang payapa ang bawat isa sa kanilang pinakamamahal na baryo. Wakas.